Lubos akong nagpapasalamat at natutuwa na maipakilala ito sa pamamagitan ng oras na ito ng Global Leaders Mission Orientation. Sa oras na ito, nais nating pag-isipan kung bakit tayo dapat maging alagad. Nang si Jesus ay dumating sa mundong ito, maraming tao ang sumunod sa Kanya. Kasi nung sinundan nila si Jesus, maraming may sakit ang gumaling. Ang masasamang espiritu ay lumayas. Ang mga taong nangangailangan ng material na bagay at pagkain ay nabigyan ng kanilang kailangan. At ang mga patay ay nabuhay muli. Dahil dito, sinundan nila si Jesus sa pamamagitan ng mga kamanghamanghang himala. Gaano kaya kalaki ang kanilang inaasahan? Kapag talagang maraming tao ang humabol. Ngunit pinili ni Jesus na napiliin ang kakaunting bilang ng mga disipulo kaysa sa mas maraming tao, 12 tao. Kung iisipin natin sa pananaw ni Jesus, gaano kaunti ang bilang na iyon? Pinili niya ang 12 disipulo, nagtuon siya sa kanila, tinuruan sila at sinanay sila. Hanggang kailan? Hanggang sa pag-alis ni Jesus. Patapos mabuhay na mag-uli, naglaan siya ng oras sa kanila bago umakyat sa langit. Kaya bakit kailangan maging disipulo ni Jesus? Kaya sa oras na ito, hindi ba't dapat nating isipin kung paano tayo mamuhay bilang disipulo at malaman kung talagang tayo ay disipulo? Una, bilang disipulo, dapat akong maging isang mananampalataya kay Hesukristo at mamuhay sa ilalim ng kanyang buhay at patnubay. Si Hesukristo ang aking Panginoon at ako ay namumuhay ayon sa kanyang patnubay. Ang ikalawa ay kapag tayo ay tinawag bilang mga tao ng Diyos, kailangan natin ng espiritual na pagkain. Kaya dapat tayong maghangad sa salita. Ibig sabihin, dapat natin mahalin ang salita at mamuhay ayon sa lakas na ibinibigay nito. Ang buhay na ito ay ang pagbabasa, pagmumuni at pagtanggap ng lakas mula sa salita araw-araw. Ang ikato ay ang mga nakakakilala sa pagmamahal ng Diyos sa lupang ito. Kapag sinasabi natin ang pag-ibig ng Diyos, mahalaga din ang pag-ibig sa kapwa-tao, pero kapag pag-ibig ng Diyos, ito ay walang kondisyon. Kapag naranasan natin ang pag-ibig na iyan, mabubuhay tayo bilang mga taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Sa Biblia, sinasabi na mahalin pati ang ating mga kaaway. Ang nasaong minamahal ng Diyos ay isang disipulo na kayang mahalin ang kanyang kaaway. At kung tunay na ikaw ay tinatawag na alagad, ako ba ay nagdadala ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng Ebanghelyo? Inuakay ko ba sila sa Panginoon at itinatag sila sa pangalan ng Panginoon? Gaano karaming kaluluwa ang aking nadadala? Yan ang paraan upang malaman kung ikaw ay tunay na alagad. At sa oras na ito, bilang mga disipulo, ang tunay na dapat nating gawin ay bumuo ng simbahan. Bakit? Dahil noong malapit nang matapos ni Jesus ang kanyang misyon, tinipon niya ang mga disipulo sa Caesarea Philippi at inusisa sila. Sabi niya, ano nga ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Noong panahong yun, hindi narinig ni Jesus ang eksaktong sagot. Kaya tinanong ng mga disipulo, kung ganun, sino ang sinasabi niyong ako? Noong panahong ganyan, sinabi ni Simon Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Nang panahong ngayon, sinabi ni Jesus na, mapalad ka, Simon, anak ni Jonah, sa pamamagitan ng iyong mga salita ay itatayo ko ang aking simbahan. Ito, mismo ang mahalaga, ay kung ikaw ay isang disipulo, ito ay ang pagtatayo ng simbahan at ang batayan nito ay maaaring maging pundasyon. At ang simbahan ay nagsisimula sa tahanan. Kasi sa Biblia, kung titingnan mo ang kabuuan ng lumang tipan, makikita mo ang pamilya ni Noe, ang pamilya ni Abraham na sa huli ay naging Israel. Pagkatapos makikita natin na ang pamilya ang nagtitipon para sa pagsasanay na ito. Si Moises ay nagturo rin na mag-focus sa edukasyon ng pamilya sa pamamagitan ng Deuteronomio. Sa bagong tipan, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na kapag sila ay naghatid ng ebanghelyo, dapat muna silang manatili sa bahay na kanilang pinuntahan. Kung itong mapayapa, manatili sa kanilang bahay at huwag lumipat kung saan-saan. Manatili sa bahay na yon, magbigay ng binyag at kaligtasan sa pamilya at sa buong pamilya.
Kahit na nasa bilangguan at nagdurusa, nagawa pa rin ni Apostle Pablo na iligtas ang jailer doon at ang pamilya ng jailer ay naligtas din. Sa Bagong Tipan, sinasabi na ang lahat ng bagay sa aming simbahan tulad ng Colosas, Efeso, Corinto, Filipos at Thessalonica ay nagsimula sa tahanan. Ang talagang dapat gawin natin bilang mga disipulo ay ang magtayo ng simbahan at bilang mga disipulo dapat nating palakasin ang simbahan. Hindi lamang ito matatag na itatatag, kundi talagang mabubuhay sa buhay na ibinigay ng Panginoon at makapag-ambag ng impluensya iyon ang magagawa ng isang disipulo. Kaya sa oras na ito, paano natin bubuo ang mga disipulo? Kailangan nating mag-isip. Mayroong 7 hakbang dito. Una, kailangan mong maipahayag ang Ebanghelyo. Kailangang ihayag ang Ebanghelyo ng malinaw sa pamamagitan ng isang talata upang ang mga tao ay maniwala kay Hesukristo at makapasok sa Panginoon. Pangalawa, pagkatapos nating maniwala kay Jesus, paano natin malalaman kung talagang nagbago tayo? Kailangan nating masuri ang ating sarili. Kailangan nating suriin ang ating katiyakan ng kaligtasan. Dahil pagkatapos nating maniwala kay Hesukristo, dapat ay mayroong malinaw na pagbabago kung talagang naipanganak tayong muli at nabago na. Pangatlo, pagkatapos mong maniwala kay Jesus, malalaman mo na may mga espiritual na suliranin. Nung nabubuhay ka sa mundo, hindi mo alam ang mga bahaging ito na konektado sa mga suliranin sa mundo at sa mga masamang espiritu na pumipigil sa iyo na maging malaya. Kaya kailangan kang tulungan upang makalaya sa lahat ng mga bahaging ito. Ang kalayang yan ay nagmumula lamang sa krus ni Hesukristo at sa dugo ni Kristo. Dapat natin siyang tulungan na makalaya. Pang-apat, pagkatapos nito, dapat siyang mapasama sa pamilya ng Diyos. Ang ibig sabihin ng mapasama sa pamilya ng Diyos ay ang pagiging bahagi ng simbahan. Mga kaibigan, sa ating lupain, hindi lang tayo isang bansa, kundi ang buong mundo ay iisang pamilya kay Kristo. Isang ama sa ilalim ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay isang pamilya. Kaya man yung kamikin, kaya ang ibig sabihin ng pamilya ng Diyos. At kaya dapat tayong matutong umanib at maging bahagi ng iglesyang ito. Sunod sa 5, kailangan nating sundan ito ng espiritual na paglago. Ngayon naman, sa unang Juan, makikita natin na may mga espiritual na bata, mga kabataan at mga magulang. Makakaya lamang tayong gampanan ng gawain na ibinigay ng Panginoon kapag kailangan natin ng spiritual na paglago rito. Kailangan ng spiritual na paglago rito at may 3 kinakailangan. Ito ay ang buhay ng panalangin, buhay ng salita at kung paano manalo sa spiritual na labanan upang tayo ay maging matagumpay. Sa prosesong yon, nagaganap ang spiritual na paglago. Siyempre natin mastuay saan ang biniyang kaganapan ng banal na espiritu. Kilalanin ang banal na espiritu at ang kanyang kaganapan. At mula sa sandaling ito, makibahagi sa mga gawa ng banal na espiritu. Sumunod sa kanyang gabay at tuklasin ang kalooban ng Diyos upang mabuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Sa huli, ang 7 ay ito mismo. Kapag sinabing disipulo, dapat may kasaysayan ng reproduksyon. Nga na yun na ako ay naging isang alagad at sa pamamagitan ko ay magtatag ng mga alagad at ang mga alagad ay magkakaroon ng mga alagad kapag ang mga alagad ay naitatag sa bawat henerasyon para sa espiritual na paglago at ang muling paggawa ay nangyayari, doon natin tunay na masasanay at mapapatunayan bilang mga alagad. Sa huli, ano ang misyon ng isang disipulo? Ayon sa Biblia, sinasabing marami ang mga guro, ngunit kakaunti ang mga espiritual na ama. Hindi ito pagiging guro, hindi lamang ito basta pagpapahayag ng kaalaman. Ito ay tungkol sa pagpapalago sa espiritu at sa pagkakaroon ng espiritual na mga anak sa ngalan ni Panginoong Hesukristo at sa pagtatatag bilang isang espiritual na ama.
Bilang isang spiritual na ama, dapat mong gampanan ang tungkulin na iyon. Pangalawa, at saka, mayroon tayong misyon na ibinigay ng ating Panginoon. Ang huling utos sa lupa ay para yakapin ang lahat ng bansa sa buong mundo. Bakit? Dahil sa loob ni Kristo, tayong lahat ay nasa Panginoon Kristo, kaya natin akapin ang lahat ng bansa. Kaya na ngayon, dapat tayong mangarap ng mas malawak na pananaw para sa lahat ng bansa. Kahit sinong tao, anuman ang kanilang bansa, lahi, kapaligiran at kultura ay dapat natin matanggap. Sa huli, ito na ang oras na tayo ay gumagawa ng unang hakbang upang maipahayag ang Ebanghelyo sa buong mundo at baguhin ito sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tunay na inaanyayahan ko kayo. Sumali sa amin sa aming pagsasanay sa GLM at alamin kung isa ba akong disipulo. Inaanyayahan namin kayong makibahagi sa dakilang kasaysayan ng paghubog ng mga disipulo ni Panginoong Hesukristo. Talagang salamat